Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at bahagi ng malikhaing pagsasalaysay ng mga kwentong kababalaghan at pamahiin sa kulturang Pilipino. Anumang pagkakahawig sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin nitong maghatid ng aliw, kilig, at panibagong pagtingin sa mga kwentong pamahiin na bahagi na ng ating tradisyong oral. Hindi rin ito nilikha upang manginsulto, manakot, o makapinsala sa paniniwala ng sinuman. Ang mga nilalaman ay para lamang sa layuning libangan. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, sa paanan ng kabundukang maraming alamat, isinilang ang kambal na sina Aljon at Aljur. Ang araw ng kanilang kapanganakan ay tila kakaiba, tila ba ang kalikasan ay tumigil sa paghinga. Biglang dumilim ang kalangitan kahit katanghalian, at bumagsak mula sa alapaap ang tila mga alikabok na puti, parang abo pero may sinag ng liwanag. Tumahimik ang buong paligid. Wala ni isang ibong dumaan, ni kaluskos ng dahon. Ang mga matandang taga-baryo ay nagtipon sa bahay ng mag-asawang Delia at Ernesto, ang mga magulang ng kambal. Ang midwife na si Aling Pining ay nanginginig pa sa kaba habang buhat-buhat ang sanggol. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya, ang mga batang ito may hatid na kakaiba. Pagkatapos ng kapanganakan, maraming kababalaghan ang sumunod. Ang alagang aso ng pamilya ay biglang tumahol sa kawalan sa tuwing lalapit sa kuna ng kambal. Minsan, habang tulog si Aljon, may liwanag na lumalabas mula sa kanyang dibdib na parang alingas-ngas ng apoy. Kay Aljur naman, bigla siyang natutulala habang nakatitig sa kisame, para bang may kinakausap na hindi nakikita ng iba. Habang lumalaki ang kambal, naging mas kapansin-pansin ang kanilang pagkakaiba sa ibang bata. Matatalino sila pero tahimik. Madalas silang makikitang sabay na nakatitig sa iisang direksyon, sabay magsasalita ng mga bagay na parang hula. May darating, sabi ni Aljur minsan. Kinabukasan, isang dayuhang mag-aalbularyo ang dumating sa baryo. Isang araw, habang naglalaro sa ilog, may matandang lalaking lumapit sa kanila. Siya ay si Mang Apong Teryo, isang kilalang albularyo mula sa kabilang baryo. Hindi raw siya basta napadpad doon, dinala raw siya ng hangin at mga aninong nagpapakita sa kanyang panaginip. Nang makita niya ang kambal, hindi siya makapagsalita sa gulat. Kayo nga, bulong niya. Kayo ang sinasabi sa hula. Ang kambal na sinaniban ng lakas ng mga sinaunang tagapagtanggol. Mula noon, naging malapit si Mang Teryo sa pamilya. Sa likod ng pagiging tahimik at mahinahon ni Mang Teryo, batid ng ilan na marami na siyang nakalaban na aswang, mangkukulam, at iba pang nilalang ng kadiliman. Kaya't nang siya mismo ang nagsabi na may kakaiba sa kambal, naniwala ang lahat. Sa gabi, madalas bangungutin ang kambal. Pareho silang umiiyak at sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Minsan ay sabay silang nagigising at sabay na nagsasalita ng sinaunang wika, hindi Tagalog, hindi Bisaya, kundi isang wika na tila matagal nang nawala. Isa ito sa mga unang senyales na ang kanilang katawan ay sinaniban ng di karaniwang enerhiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pilit pa rin silang pinapalaki ng normal ng kanilang mga magulang. Ipinapasok sila sa paaralan, pinapalaro sa mga kalaro, at pinagsasabihan kapag pasaway. Ngunit kahit anong gawin ni Delia at Ernesto, hindi nila mapigilan ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa baryo, na ang kambal ay hindi basta tao, na baka dala nila ang malas, o kaya'y sila pa mismo ang magiging dahilan ng kapahamakan. Sa edad na 10, nagsimula nang mangyari ang mga mas matitinding kakaiba. Sa isang gabi ng bagyo, nawala ng kuryente ang buong baryo. Ang lahat ay nagkandahilo sa dilim. Subalit sa loob ng bahay ni Aljon at Aljur, may liwanag. Hindi galing sa kandila o gasera, kundi mula mismo sa kanilang katawan. Ang liwanag ay tila dumadaloy sa kanilang mga mata, palad, at dibdib. Maya-maya, may mga kaluskos sa bubong. Isang nilalang na may pakpak, mata na pula, at dila na singhaba ng braso ang unti-unting bumaba. Isang aswang. Ngunit bago pa man ito makalapit, sabay na sumigaw ang kambal. Isang napakalakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanila, at ang aswang ay sumigaw sa sakit, napilitang umatras at lumipad palayo. Ang buong baryo ay nagising sa ingay. Mula sa gabing iyon, alam na ng lahat, ang kambal ay may kapangyarihang hindi dapat baliwalain. Pero sa bawat lakas may kapalit. Mula noon, hindi na naging normal ang kanilang mga gabi. Lagi silang binabantayan ng ina, laging may panalangin bago matulog, at madalas na may amuletong nakalagay sa ilalim ng unan. Sa katahimikan ng baryo, may bantang unti-unting sumisilip.
Hindi lang ito basta kwento ng kababalaghan, ito ay simula ng isang labanan ng liwanag at dilim na matagal nang itinadhanang maganap. Makalipas ang ilang buwan mula nang unang umatake ang aswang at biglang lumabas ang liwanag mula sa katawan ng kambal, unti-unting nagbago ang lahat sa baryo. Ang dati tahimik at kontentong pamumuhay ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Hindi na lamang gabi ang katahimikan, pati araw ay may dalang kaba. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sina Aljon at Aljur ay parang lumalalim sa panaginip na sila lamang ang nakakaunawa. Habang tumatagal, dumadalas ang kanilang mga panaginip, mga mandirigmang may gintong sibat, mga nilalang na may pakpak na itim, at isang hukbong nasa gitna ng digmaan sa ilalim ng buwan. Minsan ay sabay silang nagigising, parehong pawis na pawis, at sabay na binibigkas ang mga salitang, darating na sila, hindi na ito basta panaginip, ito ay mga paalala ng kapangyarihang dumadaloy sa kanilang dugo. Isang umaga, habang sila'y nasa paaralan, may kakaibang nangyari. Nagkagulo sa loob ng classroom. Ang isa nilang kaklase, si Benjo, ay biglang nagsimulang magsuka ng itim na likido. Ang guro ay natulala, at ang mga estudyante ay nagsigawan sa takot. Ngunit sina Aljon at Aljur, sa halip na matakot, ay tumayo at sabay na lumapit kay Benjo. Tumigil sa paggalaw ang bata, at sa pagdikit ng palad ng kambal sa noo nito, biglang nagliwanag ang paligid. Naglaho ang itim na likido. Ang bata ay napayapa. Nang tanungin sila ng guro kung ano ang ginawa nila, sagot lamang nila, may masamang espiritu na gustong pumasok. Hindi siya dapat mapasok. Walang nakaintindi. Ngunit mula noon, kumalat sa buong baryo ang kwento, na ang kambal ay hindi lamang protektor, kundi tagapagtaboy ng kasamaan. Lingid sa kaalaman ng lahat, may mas malalim nang nangyayari sa kambal. Napapansin ni Delia, ang kanilang ina, na tuwing gabi, nagsasalita sila ng magkaibang wika habang tulog. Si Aljon ay tila bumibigkas ng sinaunang dasal, samantalang si Aljur naman ay sumasagot ng mga salitang matalim at matulin. Para bang may dalawang magkaibang nilalang na nag-uusap sa kanilang katawan. Nagpasya si Delia na muling tawagin si Mang Apong Teryo upang kumonsulta. Sa kanilang pagkikita, pinagmasdan ni Mang Teryo ang kambal habang natutulog. Binilogan niya ng asin at uling ang kanilang paligid, saka bumigkas ng panalangin. Maya-maya, biglang gumalaw ang katawan ng kambal. Tumindig si Aljon at Aljur ng sabay, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi mata ng bata. Mapuputi, parang walang kaluluwa. Ang boses na lumabas sa kanilang bibig ay sabay na bumigkas, kami ang tagapagmana ng apoy at liwanag. Kami ay isinugo upang itaboy ang mga anak ng dilim. Huwag ninyo kaming hadlangan. Pagkatapos ay sabay silang bumagsak, nawalan ng malay. Humugot ng malalim na hininga si Mang Teryo. Hindi lang basta sinaniban ang mga batang ito, sabi niya. Sila ay napili. Sila ay pinamumugaran ng espiritu ng dalawang sinaunang tagapangalaga, isa ng liwanag, isa ng apoy. Hindi ito madali. Hindi ito ligtas. Mula noon, nagsimula na ang mas organisadong pagbabantay sa kambal. Araw-araw ay may tinuturo si Mang Teryo kung paano pakiramdaman ang enerhiya ng paligid, paano gamitin ang amuletong may langis ng nyog at durog na bato, paano sumagot sa bulong ng espiritu nang hindi nawawala sa sarili. Ngunit kasabay ng pagsasanay, mas lumalakas din ang mga palatandaan ng paparating na panganib. Minsang pauwi ang kambal mula sa paaralan, nadaanan nila ang isang matandang babae na tila namamalimos. Ngunit nang mapalapit sila, biglang bumaluktot ang katawan nito, at sa harap nila ay nagbago ang anyo, naging isang matandang aswang. Wala nang tao sa paligid at tila tumigil ang oras. Nakasimangot ang nilalang at bumubulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. Ngunit bago pa man ito makalapit, sabay na lumiyab ang palad ni Aljur at lumiwanag ang noo ni Aljon. Napaatras ang aswang at naglaho na parang usok. Pag-uwi nila, takot na takot si Delia. Hindi na kayo ligtas kahit saan, sabi niya. Kahit araw, sinusubukan na kayong salakayin. Nagdesisyon si Mang Teryo na simulan na ang tinatawag niyang ritual ng pagtanggap sa tadhana. Isa itong matandang seremonya kung saan tinatanggap ng sinaniban ang misyon na ipinapasa ng espiritu ng kanilang lahi. Dito'y malalaman ng kambal ang buong lawak ng kanilang kapangyarihan, pati na rin ang buong bigat ng responsibilidad. Sa gitna ng gabi, sa gitna ng gubat, isinagawa ang ritual. May apoy sa gitna, may singsing ng asin, dahon ng laurel, at mga alay na prutas. Nakaupo ang kambal sa magkabilang panig ng apoy. Sa kanilang ulunan ay ang tig-isang mutya, isa ay kulay pula, isa ay ginto.
Sa huling bahagi ng seremonya, binigkas ni Mang Teryo ang kanyang huling babala. Pagkatapos nito, hindi na kayo basta mga bata. Isa na kayong pintuan ng liwanag. At sa bawat pintuan ng liwanag may aninong sumusunod. Matapos ang ritual ng pagtanggap sa kanilang tadhana, naramdaman ni Aljon at Aljur ang malaking pagbabago sa kanilang katawan. Mas matalim na ang kanilang pandinig, kaya nilang marinig ang mga yapak ng hayop mula sa malayo. Mas malinaw na ang kanilang paningin, kaya nilang makakita kahit sa dilim. At higit sa lahat, mas malakas ang kabog ng kanilang dibdib tuwing may nalalapit na panganib. Tila ba ang puso nila ay nakakaramdam na ng galaw ng mga nilalang sa dilim. Isang gabi, habang payapang natutulog ang buong baryo, napansin ni Aljur ang malamig na ihip ng hangin na tila may dalang kakaibang amoy ng bulok na karne na hinaluan ng usok. Bumangon siya at ginising si Aljon. Pagdungaw nila sa bintana, nakita nila ang isang kakaibang anino na gumagalaw sa bubong ng bahay ng kanilang kapitbahay. Ate Lorna, sigaw ni Aljon. May gumagalaw sa bubong niyo. Ngunit huli na. Sa isang iglap, lumagapak ang bubong at isang nilalang na may maitim na balat, mahabang kuko, at pulang mga mata ang lumusob sa loob ng bahay. Narinig nila ang hiyawan ni Ate Lorna, pati ang iyak ng anak nito. Sa likod ng takot, sabay na lumabas ng bahay ang kambal. Nasa kanilang kamay ang dalawang bagay na ginamit sa ritual, ang mutya ng liwanag at mutya ng apoy. Habang papalapit sa bahay ni Ate Lorna, tumigil ang hangin. Tahimik. Pero ang katahimikan ay parang bagyong paparating. Paglapit nila sa pintuan, nakita nilang puno ng dugo ang sahig, ngunit wala ang katawan ni Ate Lorna. Sa gitna ng silid ay ang anak nito, umiiyak, at sa kisam, nakadikit doon ang nilalang. Ang kanyang dila ay nakalawit at ang katawan ay tila baga mas malaki kaysa sa normal. Akin ang bata, sigaw ng aswang na may tinig na parang basag na banga. Ngunit hindi na ito nakalapit pa. Biglang lumiyab ang katawan ni Aljur. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at ang kanyang kamay ay parang nagiging mainit na bato. Si Aljon naman ay yumuko at mula sa kanyang likod ay lumabas ang liwanag na parang mga pakpak na gawa sa purong enerhiya. Sabay silang tumalon. Isang bugso ng liwanag ang tumama sa nilalang at bumagsak ito sa sahig, umiiyak sa sakit. Ngunit ang nilalang ay hindi pa rin sumusuko. Tumayo ito at humalakhak. Hindi ako nag-iisa, sigaw nito. Mula sa labas ng bahay ay nagsimulang magsulputan ang mga nilalang. May mga nakalutang sa hangin, may gumagapang sa lupa, may mukhang tao, ngunit walang anino. Lahat sila'y dumiretso sa direksyon ng kambal. Hindi na ito isang laban, ito ay digmaan. Sa kabila ng lahat, hindi umatras sina Aljon at Aljur. Sa tulong ni Mang Teryo, na biglang lumitaw dala ang kanyang itik-itik na baston, nagsimula ang isang labang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Si Mang Teryo ay bumigkas ng mga sinaunang orasyon, ginamit ang mga dahon ng saging na may dugo ng manok, habang ang kambal ay nagpalit ng anyo, hindi bilang halimaw, kundi bilang mandirigmang pinagbuklod ng liwanag at apoy. Habang naglalaban, may isang nilalang na nagtagumpay makalapit kay Aljon at nasugatan siya. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig. Si Aljur ay sumigaw, "Kuya!" Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matandang babae ang lumabas mula sa kadiliman. Siya si Nanang Ulay, ang matandang albularyang hindi pinapansin ng mga taga-baryo. Akala ng lahat ay baliw siya, ngunit ang totoo ay siya ang tagapag-ingat ng lihim ng baryo. Tumayo siya sa gitna ng digmaan, binuksan ang kanyang bowl, at mula rito'y inilabas ang sibat ng liwanag, isang sandatang hindi kayang hawakan ng kahit sinong nilalang na may dilim sa puso. Ngayon ang oras, sigaw ni Nanang Ulay. Gamitin ang liwanag upang wakasan ang kadiliman. Sa kabila ng sakit, tumayo si Aljon. Sabay silang humawak ni Aljur sa sibat ng liwanag. Nang magdikit ang kanilang kamay, biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang mga nilalang ay nagsisigaw, nasusunog, at unti-unting naglaho sa alingawngaw ng liwanag. Matapos ang labanan, bagsak sa lupa ang kambal, pagod na pagod. Si Nanang Ulay ay lumapit sa kanila. Ngayon ay malinaw na, sabi niya. Ang tadhana ninyo ay hindi lamang para sa baryong ito. Mas malawak ang inyong misyon. Ngunit darating ang panahon na kayo'y pagdududahan, pagtatawanan, at kakalimutan ng mga taong pinrotektahan nyo. Kaya't maging matatag. Ang tunay na tagapagtanggol, hindi naghahanap ng papuri, kundi ng katarungan. At sa unang pagkakataon, tuluyang naunawaan nina Aljon at Aljur ang totoong ibig sabihin ng pagiging pinili.
Pagkatapos ng laban sa bahay ni Ate Lorna, pansamantalang naging payapa ang buong baryo. Ngunit ang katahimikan ay may kasunod na unos. Habang nagpapagaling si Aljon sa sugat na tinamo mula sa laban, napansin ni Aljur na kakaiba ang pag-ugali ng ilang taga-baryo. Ang iba ay laging tulala, ang ilan ay di na lumalabas ng bahay. May mga hayop din biglang nawawala, at ang mga alagang manok ng mga kapitbahay ay natatagpuang patay, wala ng dugo sa katawan. Sa isang pagtitipon sa barangay hall, nagsalita si Kapitan Brando, kailangan nating bantayan ang isa't isa. May mga dayong hindi natin kilala na nakikituloy sa mga kamag-anak nila rito. Hindi natin alam kung totoo nga silang kamag-anak. Nagkatinginan ang mga tao. Si Aljur ay tahimik lamang, ngunit sa loob niya, nararamdaman niyang may mas malaki pa sa mga aswang na nakita nila ang paparating. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Aljon, narinig niya ang tila huni ng ibon, ngunit sa kalagitnaan ng gabi. Bumangon siya at sinundan ang tunog. Sa likod ng palayan, nakita niya ang isang grupo ng mga nilalang. Lahat sila ay may anyong tao, ngunit may isang kapansin-pansing katangian, wala silang anino, kahit na ang liwanag ng buwan ay direktang tumatama sa kanila. Mabilis siyang bumalik kay Aljur at isinalaysay ang nakita. Walang anino, tanong ni Aljur. Parang multo pero buo ang katawan. Parang walang kaluluwa. Muling nagpunta ang kambal sa bahay ni Mang Teryo upang humingi ng gabay. Binuksan ni Mang Teryo ang lumang aklat ng mga nilalang at tinuro ang isang pahina, ang itim na hukbo. Ito ang mga nilalang na hindi gawa ng likas na dilim, kundi bunga ng matinding galit, puot, at kasinungalingan ng mga tao. Sila ang mga dating tao na isinumpa ng sariling kasalanan, na naging lalagyan ng kadiliman, paliwanag ni Mang Teryo. Hindi sila pwedeng saktan ng karaniwang armas. Ang liwanag lamang na galing sa loob ng puso ang makakatalo sa kanila. Bakit ngayon lang sila lumitaw? Tanong ni Aljon. Dahil nabuksan niyo na ang balanse ng liwanag at dilim. At habang lumalakas kayo, lumalakas rin ang puwersang gustong gumanti. Sa gabing iyon, muling nagsagawa ng ritual ang kambal kasama si Nanang Ulay at Mang Teryo. Nilagyan ng proteksyon ang buong baryo sa forma ng mga palaspas, mutya, langis, at asin sa mga kanto ng bahay. Ngunit kahit anong paghahanda nila, hindi naging sapat sa pagdating ng itim na hukbo. 2:00 ng madaling araw, nagsimula ang pagyanig ng lupa. Ang hangin ay lumamig na parang taglamig. Sa gitna ng kalsada, unti-unting lumitaw ang mga nilalang, may dalang itim na sibat, may mata na parang walang buhay, at galaw na parang alon ng kamatayan. Ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol. Ang mga ilaw ay isa-isang nawalan ng kuryente. At sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang pinuno ng itim na hukbo, si Silakbo, isang dating albularyo na nilamon ng inggit at kapangyarihan. Sa wakas, sigaw ni Silakbo, narito na ang oras ng pag-aangkin. Ang baryong ito ay magiging trono ng mga nilalang ng dilim. Nagtipon-tipon ang mga matatanda ng baryo, kabilang sina Kapitan Brando, Mang Teryo, at Nanang Ulay. Ang kambal ay nasa gitna, nakasuot ng puting balabal at may hawak na bagong mutya mula sa ritual. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang hukbo ni Silakbo. Sumugod sila. Ngunit sa bawat hakbang nila ay pumapalibot ang liwanag mula sa kambal. Parang panangga na hindi nila malampasan. Tumayo si Aljur at sumigaw, hindi kayo makakapanakot dito. Hindi kami papayag na wasakin nyo ang katahimikan ng aming bayan. Ngunit napaluhod si Aljon, hawak ang dibdib. Kuya, may nararamdaman akong kakaiba. Biglang lumiwanag ang katawan ni Aljon. Sa kanyang likod ay may hugis na lumitaw, isang simbolo ng sinaunang bayani. Si Aljur ay gulat na gulat. Bakit ikaw lang ang nagkaroon niyan? Tanong niya. Sabi ni Nanang Ulay, sagot ni Aljon, 2 lang ang anak ng liwanag. Isa ay pinili para sa lakas ng katawan at ang isa, para sa lakas ng kaluluwa. Nasa loob si Aljon ng labanan ng diwa, habang si Aljur ang namumuno sa pisikal na laban. Pinagsama nila ang kanilang kakayahan upang harapin si Silakbo. Dito nagsimula ang pinakamalakas na sabupaan. Sa bawat galaw ng sibat ni Silakbo, naglalaho ang mga proteksyon ng baryo. Ngunit sa bawat dasal at liwanag na pinakawalan ng kambal, muling bumabalik ang lakas ng mga taga-baryo. Hanggang sa huling sandali, si Aljur ay tumalon, hawak ang sibat ng liwanag, at inundayan si Silakbo. Saktong sinabayan ito ni Aljon ng pagbitaw ng huling orasyon mula sa mutya ng kaluluwa. Sa gitna ng liwanag at sigaw, sumabog ang katawan ni Silakbo, at ang mga nilalang na walang anino ay unti-unting naglaho.
Ang langit ay muling naging asul at ang hangin ay bumalik sa dating lamig ng gabi. Matapos ang laban, napahandusay ang kambal sa gitna ng kalsada. Ang mga tao sa baryo ay lumapit, sabay-sabay na nagbigay galang sa kanilang tagapagligtas. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang mas malalim na lihim ang ibinulong ni Nanang Ulay, hindi pa ito ang wakas. Ang tunay na pinuno ng kadiliman ay hindi pa lumilitaw. Pagkatapos ng bangungot na dala ng itim na hukbo, nagmistulang tahimik muli ang baryo. Ngunit sa likod ng katahimikan, may bumabagabag pa rin kina Aljon at Aljur. Ang salitang binitiwan ni Nanang Ulay ang patuloy na tumitimo sa kanilang isipan, hindi pa ito ang wakas. Ang tunay na pinuno ng kadiliman ay hindi pa lumilitaw. Kinabukasan, nagpatawag ng pagpupulong si Mang Teryo sa kanyang bahay. Dumalo ang kambal, si Nanang Ulay, Kapitan Brando, at ilang matatandang residente ng baryo. Ibinuka ni Mang Teryo ang isa pang sinaunang aklat, hindi tungkol sa mga aswang, kundi kasaysayan ng mismong baryo. Bago pa man naging Sitio Banlag, ito'y kilala sa lumang pangalan na Bayang Malaya. Isa ito sa mga huling lugar ng mga sinaunang babaylan at tagapangalaga ng kalikasan, kwento ni Mang Teryo. Ngunit nagbago ang lahat noong may isang makapangyarihang dayo na dumating dito. Isa siyang tagapagturo ng itim na mahika. Ang kanyang pangalan ay si Lucero. Lumamig ang paligid sa pagbanggit ng pangalan. Maging si Nanang Ulay ay napayuko. Si Lucero ang tunay na pinuno ng kadiliman na sinasabi ko, ani Nanang Ulay. Siya ang nagturo sa mga unang aswang ng baryo. Ginawa niya ang mga ito kapalit ng kapangyarihan. Ngunit may isang bagay siyang hinahanap na hindi niya nakuha, ang tinatawag na puso ng araw. Puso ng araw, tanong ni Aljon. Iyon ang mutyang itinatago sa pusod ng baryo. Sa tuwing ito'y lumilitaw, may napipiling tagapagmana, dalawang nilalang na ipinapanganak sa isang linya ng hininga, at iyon ay kayo, sagot ni Nanang Ulay. Kayo ang kambal na isinilang sa ilalim ng parehong araw at buwan. Kayo ang susi, at kayo rin ang posibleng maging pintuan ng kadiliman kung magkamali kayo. Dito'y isinalaysay ni Mang Teryo ang araw ng pagkawala, isang trahedya 30 taon na ang nakararaan. Ayon sa tala, isang buong araw, ang buong baryo ay nakulong sa isang manipis ngunit matibay na usok. Walang ilaw, walang tunog at walang makalabas. Sa loob ng isang araw, 21 bata ang nawala kasama ang ilang matatanda. Pagbalik ng liwanag, natagpuan ang ilang katawan sa gitna ng gubat, tuyot na parang piniga ng mga nilalang ng dilim. Mula noon, ang baryo ay hindi na naging pareho. Sino ang mga nawawalang bata? Tanong ni Aljur. Kinuha ni Mang Teryo ang isang lumang papel at inilatag. Isa-isa niyang tinuro ang mga pangalan at sa huli, ibinulong, isa sa kanila ay iyong ama, Aljon. At ang ina ni Aljur ay naroon din. Nanlamig ang kambal. Paano nangyari yon? Magkaibang magulang. Magkaibang kwento ng kapanganakan. Ngunit isa ang araw ng kanilang pagsilang. Nagsimula nang maging malinaw ang lahat, sila'y hindi basta kambal sa dugo. Sila ay kambal sa tadhana. Magkaibang sinapupunan, ngunit sabay isinilang sa gitna ng kadiliman, sa mismong araw ng pagkawala. Ngunit paano sila nabuhay kung nawawala ang mga magulang nila? Tanong ni Kapitan Brando. Muling iniluwal ng liwanag, ani Nanang Ulay. Mismong ang kalikasan ang nagdesisyong sila'y ibalik bilang huling pag-asa ng baryo. Ngunit sa bawat paglitaw ng liwanag, may kapalit itong dilim. Kaya't bumalik si Lucero sa ibang anyo at ngayon, naghihintay siya ng tamang oras upang angkinin ang puso ng araw sa pamamagitan ng inyo. Sa puntong iyon, unti-unting lumitaw ang koneksyon ng lahat ng pangyayari, ang sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop, ang pagdating ng itim na hukbo, ang lakas ng aswang sa loob ng baryo. Lahat ay paghahanda upang pahinain ang baryo at maihanda ang pagdating ng mas malakas na nilalang. At si Lucero, ayon kay Nanang Ulay, ay hindi basta nilalang. Si Lucero ay minsan nang naging tao. Ngunit nilamon ang kanyang pagnanasa sa immortalidad. Ginamit niya ang dugo ng inosente upang maipon ang kapangyarihan. At ngayon ang huling sangkap sa kanyang pagbabalik ay ang puso ng isang kambal, kayong dalawa. Hindi na nag-aksaya ng oras ang kambal. Sa tulong ni Mang Teryo, sinimulan nilang balikan ang lugar kung saan pinaniniwala ang itinago ang puso ng araw. Ayon sa mapa, ito ay nasa gitna ng masukal na gubat kung saan walang sinuman ang nakababalik ng buhay. Naglakad sila papasok sa gubat, dala ang mutya, dasal, at lakas ng kalooban. Habang papalapit sa gitna, unti-unting nararamdaman ni Aljon ang init sa dibdib,
at si Aljur naman ay nakakakita ng mga aninong sumusunod sa kanila. Dumating sila sa isang altar na gawa sa bato. May hugis araw sa gitna, at sa ilalim nito ay isang kahoy na kahon na may ukit na sinaunang wika. Habang binubuksan ni Aljur ang kahon, biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa ilaw, lumitaw ang isang tinig, malamig, matalim, at puno ng galit, sa wakas nahanap niyo na ako. Lumiwanag ang mga mata ni Aljon. Si Aljur ay natigilan. Ang tinig ay hindi galing sa kanila kundi sa mismong paligid. Nagising ang espiritu ni Lucero. At dito nagsisimula ang susunod na labanan. Hindi lang ng katawan kundi ng kaluluwa. Sa pagbangon ng liwanag mula sa kahong may ukit ng sinaunang wika, isang malamig na hangin ang biglang bumalot sa buong paligid. Ang altar na nasa gitna ng gubat ay kumislot at ang lupa sa ilalim nila ay parang humihinga. Mula sa mga puno ay nagsimulang sumulpot ang mga aninong tila walang hugis, mga nilalang na tila alon ng usok, sila ang mga kaluluwang nawala noong araw ng pagkawala. Si Aljur, habang nakatitig sa kahon na binuksan niya, ay biglang nawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging pula at ang kanyang paghinga ay bumigat. Pinilit ni Aljon na lapitan ang kapatid, ngunit tinulak siya nito ng may di karaniwang lakas. Aljur! Tama na, sigaw ni Aljon. Hindi mo pa rin naiintindihan, kapatid, anang tinig na lumalabas sa bibig ni Aljur, ngunit halatang hindi siya ang nagsasalita. Hindi si Aljur yan, anina ng ulay na biglang lumitaw sa tabi ni Aljon, bitbit ang kanyang baston na may ukit ng araw. Si Lucero siya ang nasa loob ng katawan ni Aljur, bulong ni Mang Teryo na humabol rin sa gubat. Ito ang dahilan kung bakit sila kambal, isa sa kanila ang itinadhana upang maging tanggulan ng liwanag, at ang isa na may pintuan ng dilim. Si Aljur ang naging pintuan. Mula sa katawan ni Aljur ay lumabas ang manipis na liwanag na kulay berde, espiritu ni Lucero. Ang mga mata ng binata ay lubusang nawala ng sigla, at ang katawan niya ay ginamit bilang sisidlan ng matandang itim na salamangkero. Sa wakas katawan ng tagapagmana, dugo ng liwanag. Perpektong anyo para sa aking pagbabalik, sambit ng espiritu ni Lucero. Si Aljon, kahit pa nanginginig sa takot, ay hindi nag-atubiling harapin ang sariling kakambal. Wala na siyang ibang magagawa kundi subukan itong labanan, ngunit paano mo lalabanan ang sariling laman at dugo? Mabilis na umatake si Aljur, ang kanyang galaw ay tila nilalang na hindi tao. Mabilis, mabagsik at puno ng puot. Ang mga palad niya ay parang may apoy, habang ang mga paa ay halos hindi na tumatapak sa lupa. Hindi mo siya matatalo sa lakas lang, anina ng ulay. Kailangan mong gisingin si Aljur mula sa loob. Paano? Tanong ni Aljon habang umiiwas sa bawat atake. Alalahanin mo ang ugnayan niyo. Ang alaala. Ang katotohanan. Iyon lamang ang tanging paraan upang labanan ang kadiliman, ang katotohanan ng inyong pagmamahalan bilang magkapatid. Naalala ni Aljon ang kanilang kabataan, ang pagtulong ni Aljur sa kanya noong naaksidente siya sa sapa, ang pagtawa nila sa ilalim ng ulan, ang mga panahong pareho nilang pinangarap na maging bayani sa baryo. Habang papalapit si Aljur na sumanib na ni Lucero, sumigaw si Aljon, naalala mo pa ba, tol? Ikaw ang unang tumakbo para sa akin nung natapilok ako. Sabi mo pa nga, ako bahala sa'yo, tol. Di ba't sabi mo walang iwanan? Napahinto si Aljur. Isang kisap mata. Biglang nanginig ang kanyang katawan. Mula sa kanyang mga mata ay tumulo ang isang luha, isang bagay na hindi kayang ipilit ng kahit sinong sumanib. Aljur! Gising! Nabuwal si Aljur sa lupa. Ang espiritu ni Lucero ay unti-unting lumayo mula sa kanyang katawan, lumutang sa gitna ng altar. Hindi pa ako tapos, yaw ni Lucero. May isa pang daan. Agad bumaling ang espiritu kay Aljon at sinubukang pumasok sa kanyang katawan. Ngunit sinalubong ito ng liwanag mula sa pulso ng binata, doon na roon ang itinatagong mutya na pinamana ni Nanang Ulay. Ang liwanag ay pumutok at tinamaan ang espiritu. Nagsimulang magsunog ang anyo ni Lucero habang sumisigaw ito sa matinding sakit. Hindi pa ito ang katapusan ko. At sa huling pagliyab ng apoy mula sa mutya, naglaho ang anino ni Lucero. Nahulog si Aljur sa mga bisig ni Aljon. Hinal na hinal. Nanghihina. Ngunit buhay. Pasensya ka na, tol, ang sakit sa loob na kalabanin ka, ani Aljur habang umiiyak. Basta't buhay ka ayos na, tugon ni Aljon. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Si Lucero ay napalayas, ngunit hindi tuluyang nawasak.
Ang kanyang kaluluwa ay naghahanap pa rin ng bagong katawan at habang ang puso ng araw ay nasa kanila pa, hindi sila ligtas. Simula pa lang ito, ani na ng ulay. Kailangan niyong sanayin ang inyong mga sarili, palakasin ang ugnayan ninyo, at hanapin ang tunay na taguan ng puso ng araw bago pa man ito maangkin ng iba. Bumalik sila sa baryo, pagod, sugatan, ngunit buo pa rin ang loob. Naghihintay na naman ang isang laban. Isang pagtataksil mula sa mga taong hindi inaasahan. At isang pagbabalik na mas mapanganib pa kaysa kay Lucero. Ang kadiliman ay hindi lang nasa labas ng baryo, kundi pati sa mga pusong nakangiti sa harapan mo. Makalipas ang ilang linggo mula nang matalo si Lucero, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Parang may matang palaging nakamasid. Si Aljur at Aljon ay nagsimula ng sanayin ang kanilang mga katawan at isipan, alinsunod sa mga turo ni Nanang Ulay at Mang Teryo. Ngunit sa likod ng pagsasanay na iyon, isang malalim na anino ang bumabalik mula sa nakaraan, isang aninong minsan nang pinaniwala ang wala na. Sa gitna ng kagubatan ng pusong gubat, may isang kuweba na matagal nang pinagbabawal lapitan. Ayon sa alamat, doon nakalibing ang pinakamatandang albularyong pinatalsik dahil sa paggamit ng itim na mahika, si Damaso, ang albularyong itim. Si Damaso ay kilala noon bilang manggagamot na may pinakamalalim na kaalaman sa espiritual na mundo. Ngunit dahil sa labis na pagnanasa sa kapangyarihan, itinakwil siya ng mga tagabantay ng liwanag at isinumpang hindi na muling makakabangon. Ngunit ngayong ang proteksyon ng puso ng araw ay nanganganib, muling lumalakas ang lagim ng kanyang kaluluwa. Sa bahay ni Aljur at Aljon, parang may kulang, sambit ni Aljur habang binabasa ang lumang aklat ng mga albularyo. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Aljon. Sa dami ng kaalaman na nakuha natin, wala ni isa ang nagsabi kung paano tuluyang masisira ang kaluluwa ni Lucero. Baka may iba pa tayong hindi alam. Dumating si Mang Teryo dala ang isang luma at sira-sirang balutan ng dahon ng saging. Ito ang natira sa pagsunog sa katawan ni Damaso noon. Isa siyang traidor sa lipi ng mga albularyo. Ngunit bago siya tuluyang nawasak, may isa siyang huling panalangin, binuksan ni Mang Teryo ang balot. Doon ay isang itim na sinulid, tinirinta sa hugis ng spiral, isang sagradong tanda ng kaluluwa ng paghihiganti. Kung nararamdaman niyong may bumubulong sa hangin, may aninong sumusunod sa inyo sa gabi, si Damaso yon. Baka ginising na ng pagkawasak ni Lucero ang iba pang nilalang na minsang naipagtabuyan sa mundong ito. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, isang matandang lalaking walang mukha ang nakatayo sa gitna ng altar na dating pinagbanalan ng mga sinaunang tagapangalaga. Sa kanyang kamay ay isang baston na hugis ahas, sumisimbolo sa karunungang may kamandag. Malapit na, mga anak ng liwanag, anang matanda habang pinapakain ng dugo ang kanyang baston. Matagal ko nang hinintay ang pagbagsak ng mutya. At kayo mismong kambal ang magdadala nito sa akin. Lumapit sa kanya ang isang pamilyar na mukha, si Kaloy, ang kapitbahay ni na Aljur at Aljon, ang taong palaging nakangiti sa kanila sa tuwing dadaan sa kanto. Handa na po ang baryo, maestro. Nabigyan ko na sila ng tubig na hinaluan ng pulbos ng alikabok ng gabi. Unti-unti na silang magiging sunod sa inyong utos. Magaling, tugon ng matanda. Simulan na ang anihan. Balik sa baryo, sa susunod na mga araw, napansin ni na Aljur at Aljon na nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng mga tao sa paligid nila. Ang mga dati masayahin ay naging tahimik at irritable. Ang mga batang masigla ay naging matamlay at laging tulala. Maging si Nanang Ulay ay tila nawawalan ng sigla. Parang may salin sa tubig, ani Aljur matapos nilang tikman ang tubig poso. Amoy tamarindo na panis, dagdag ni Aljon. Agad silang nagtungo sa balon sa likod ng baryo. Doon nila nadiskubre ang itim na abo na parang buhangin sa ilalim ng tubig. May naglagay ng pulbos ng itim na sigwa, sabi ni Mang Teryo, na biglang lumitaw habang bitbit ang isang itim na garapon. Gawa yan ng itim na albularyo. Hindi na ako magtataka kung bumalik na nga si Damaso. Biglang lumindol. Mula sa lupa ay sumulpot ang mga patay na punong kahoy, at ang hangin ay napuno ng huni ng mga uwak. Ang langit ay tila binalot ng ulap na parang usok ng sigarilyong nilalabanan ng hangin. Magsisimula na ang pagbabaha ng kadiliman, ani Nanang Ulay. Ito na ang senyales ng pagbabalik ng pinakatakot-takot na nilalang sa kasaysayan ng ating lahi. Sa gitna ng kaguluhan, si Kaloy, na ngayoy walang pakundangang naglalakad sa gitna ng baryo, ay lumapit sa kanila at biglang nagsalita sa ibang tinig.
Mga anak ng araw, kilalanin niyo ang inyong katotohanan. Kambal na kayo, ngunit kayo rin ang sisira sa isa't isa. Sa pagtatapos, isa lang ang dapat maiwan. At sa isang kisap mata, naglaho si Kaloy sa usok. Pagpupulong ng mga tagabantay, napagdesisyonan ni Nanang Ulay, Mang Teryo, at ng iba pang tagapangalaga na muling buksan ang pintuan ng hangganan, ang daanan patungo sa lugar kung saan tuluyang maaring ipagtabuyan ang mga kaluluwang itim. Ngunit may kapalit ito, isa sa kambal ang kailangang magsakripisyo ng sarili, upang tuluyang maitaguyod ang balanse. At dito na muling nasubok ang pagmamahalan ng kambal. Sa dulo ng bahagi na ito, hindi lang si Damaso ang dapat katakutan, kundi pati ang masakit na kapalarang kakaharapin ng magkapatid. Muli na naman silang itinulak sa isang pagpipilian na hindi batay sa lakas, kundi sa puso. At habang humihigpit ang ugnayan ng dilim sa paligid, mas lumalapit na ang sukdulan ng lahat. Habang lalo pang humihigpit ang kapangyarihan ng kadiliman sa baryo, nagsimula nang mamatay ang mga pananim, naging maitim ang tubig sa sapa, at ang mga hayop ay bigla na lamang nawawala sa gabi. Ang langit ay tila palaging makulimlim, at ang mga tao ay parang nawalan na ng pag-asa. Ang dating matahimik na lugar ay naging lugar ng takot at pagkakawatak-watak. Sa gitna ng lahat ng ito, sina Aljur at Aljon, ang kambal na piniling tagapagdala ng liwanag, ay naharap sa pinakamalaking pagsubok ng kanilang buhay, isang desisyong hindi na kayang baguhin. Sa loob ng bahay ni Nanang Ulay, nasa huling yugto na tayo, sabi ni Nanang Ulay habang inilalabas ang huling pahina ng aklat ng mutya. Kailangan ng isang kusang loob na alay mula sa pusong may dalisay na layunin upang isara ang pintuan ng hangganan. Anong klaseng alay? Tanong ni Aljur. Ang buhay ng isa sa inyo, sagot ni Mang Teryo na ngayon ay tila mas matanda kaysa dati. Isa lang ang makakabalik. Isa lang ang maaaring manatili. Nagpulong ang kambal, tahimik si Aljur. Si Aljon naman ay tila ba gustong tumanggi, ngunit alam nilang wala na silang ibang pagpipilian. Kung sino man sa atin ang manatili, kailangan mong ipagpatuloy ang pagprotekta sa baryo. Huwag mong hayaan masayang ang sakripisyo, sabi ni Aljur. Ayaw kong mawala ng kapatid, sagot ni Aljon. Pero kung ito lang ang paraan, magpakatatag tayo. Nagyakapan sila, kapwa umiiyak ngunit may matatag na loob. Sa harap ng pintuan ng hangganan, dinala sila ng mga albularyo sa gitna ng kabubatan, kung saan naroroon ang pintuang hugis bilog, binuo mula sa mga ugat ng pinagsamang puti at itim na punong kahoy. Ang lupa sa paligid nito ay naglalabas ng usok na amoy asupre. Biglang lumitaw si Damaso, mas makapangyarihan kaysa dati. Ang katawan niya ay punong-puno ng itim na tinta ng mga lumang orasyon, at sa kanyang likod ay sumisirit ang apoy ng impyerno. Hindi kayo makakalampas, sigaw ni Damaso habang pinakakawalan ang kanyang mga itim na anino. Ngunit sa isang iglap, nagsanib ang kapangyarihan ng kambal. Nagniningning ang kanilang mga katawan. Lumitaw ang mutya mula sa kanilang dibdib, naglalabas ng liwanag na kayang sunugin ang dilim. Ngayon mo kami subukan, Damaso, sigaw ni Aljur. Ang labanan, sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang hangin ay umuugong, ang lupa ay lumindol, at ang mga anino ni Damaso ay isa-isang tinupok ng kapangyarihan ng kambal. Ngunit habang tumatagal, humihina ang kanilang enerhiya. Kailangan na nating tapusin ito, bulong ni Aljur. At sa huling sandali, siya ang kusang lumakad papunta sa pintuan ng hangganan. Nakatingin siya kay Aljon habang hawak pa rin ang mutya. Sabihin mo sa lahat na mahal ko sila at mahal kita, kapatid ko. Aljur, huwag, sigaw ni Aljon, ngunit huli na. Pumasok si Aljur sa pintuan, dala ang mutya. Biglang lumiwanag ang paligid, at narinig ang isang matinis na sigaw ni Damaso, kasabay ng pagputol ng kanyang mga anino sa lupa. Napunit ang kalangitan, at ang kadiliman ay unti-unting naglaho. Pagkatapos ng sakripisyo, bumalik sa dating sigla ang baryo. Ang tubig ay naging malinaw muli. Ang mga pananim ay unti-unting nabuhay. Ang mga tao ay nagsimulang ngumiti ulit. Ngunit si Aljon ay naiwan mag-isa. Sa loob ng kanyang puso ay may piraso ng liwanag ni Aljur na magpapaalala sa kanya ng katapangan ng kanyang kambal. Lumapit si Nanang Ulay. Buhay si Aljur sa puso mo. Sa bawat hakbang mong ituturo ang kabutihan at ipaglalaban ang tama, nabubuhay siya. Paglipas ng panahon, si Aljon ay naging pinuno ng bagong samahan ng mga tagapangalaga ng baryo. Tinuruan niya ang mga kabataan tungkol sa katapangan, pagkakaisa, at sakripisyo.
Ang bahay nila ay ginawang dambana ng kambal, kung saan ang mga tao ay nagpupunta upang magdasal, humingi ng lakas, at alalahanin ang kwento ng magkapatid na sumagip sa kanilang mundo. Mula sa malayo, sa tuwing may liwanag na hindi inaasahan, sinasabi ng matatanda, nariyan si Aljur. Nagbabantay pa rin. Pangwakas na mensahe, ang kwento ng kambal ay patunay na hindi lahat ng bayani ay nabubuhay sa dulo. Minsan, ang tunay na kabayanihan ay ang kusang loob na isakripisyo ang sarili para sa ikabubuti ng nakararami. At sa baryo kung saan minsang naghari ang kadiliman, ngayon ay pinamumunuan na ng pag-asa, pag-asang nag-ugat sa pagmamahal ng dalawang pusong isa. 30.